Isang malaking pasabog na balita mula sa Malacanang. Matapang nilang inilahad ang muna'y maitim na lihim ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa ulat, lumabas na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Coutinho Jr. ay hindi na umano tunay na anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang revelasyon na ito ay nagdulot na matinding pagkabigla sa iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa gitna ng kontrobersyang ito, maraming tao ang nagtatanong tungkol sa tunay na pagkatao ni Pangulong Coutinho Jr. at kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyan pamumuno. Kasabay ng tanong na ito, umuugong din ang balitang nais ng ilang mga grupo na paupin na sa trono ng taong bayan si pangalawang Pangulo Sara Duterte. Marami ang naniniwala na mas magiging matatag at maaasahan ang pamamahalaan kung saan si VP Sara ang magiging bagong pinuno ng bansa. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag mula sa kampo ni Pangulong Coutinho Jr. at First Lady Liza Max tungkol sa isyong ito. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan at mga pahayag na ilalabas mula sa mga opisyal ng gobyerno. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang detalye at sa mga susunod na hakbang ng administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ng Malacanang nagkakagulo na, nag-aalboroto na dahil may ginawang desisyon ang administrasyong ito na hindi nila nagustuhan. Ito po yung biglaan na pagtanggal, pagsibak sa pwesto, General Manager ng PTV4, Miss Ana Buod, na nagtratrabaho lang, ginagawa niya ang kanyang tungkulin, biglang tinanggal. So anong dahilan na tinanggal? Kaya ito, ang asosasyon PTV4 may ginawang kakaiba. First time ito. Okay, pakinggan natin ang balita ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. Dante, ano yung apila nitong mga empleyado ng PTV? Bakit nila gustong maibalik sa pwesto yung kanilang general manager? Magandang umaga, aga. Nagulat na ang mga miyembro ng People's Television Employees Association o PTEA dahil bigla na lang umanong hinalit ang kanilang general manager na si Ana Puod sa pwesto. Hindi umano nila alam kung ano ang naging dahilan sapagkat paayos naman nila ang pamamalakad nito sa PTV. Ayon sa mga empleyado ng PTV, nakikita nila kay Puod yung pagmamalasakit para sa matagal na nilang hinahangad para sa kanilang mga kasamahan sa istasyon na maging regular na mga empleyado. Pero ngayon wala na umano si Puod sa pwesto at magkakaroon naman ng pagbabago sa management. Nangangamba ang mga ito na hindi naman maisa sa katuparan ang kanilang hinahangad. Sumulat na sila kay First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga firma ng kanilang mga kasamahan na gustong ibalik sa pwesto si Puod. Nananawagan din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa kanilang kalagayan sa ngayon. June 10, 2024, nang pirmahan ang appointment ng ipinalit na General Manager ng PTV na si Toby Nebrida. June 13 naman ito, inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Okay, so I think first time nangyari ito na mga empleyado gumalaw ng pinaglaban ng kanilang welfare, kabutihan, ano? Ang tanong, bakit kay First Lady Liza Marcos sumula? Anong kinalaman ng First Lady sa pagtanggal ng General Manager ng PTV4? Bakit? Ay, nako. Anong dahilan? Bakit biglang tinanggal ang ang manager? Basahin natin ang mga comments, ha? Aquilino Jr. Juanite, sabi, bakit sumulat ka kay FL Lam? Ito ba'y nagpapatunay na siya ang president ng Pinas, hindi si PBBM? Grabe.
Next, John Dragon. Kay Lisa nagsulat, totoo pala, siya ang presidente. Question mark. Grabe. Ay, nako. Team Sunday. Grabing kabulukan sa administrasyong ito. Tanggalin ka sa pwesto na walang dahilan. May dahilan ito. Kalokohan yung sinabi na June 10, pinirmahan yung appointment ng ipapalit, tapos June 13, in-announce, kalokohan na naman yun. Okay, ang tunay na dahilan, bakit tinanggal ang general manager? Ito na, Alan Parsons, sabi niya, tinanggal ang si general manager Puod dahil sa controversial video ni First Lady na nangharbat ng alak ni Senator Cheese. Di ba? Very clear. Sabi ko nung mapanood ko yung video na yun, nang agaw siya, inom ka agad, laklak ka agad, no? Walang delikadesa, sabi ko. Nako, masisisanti nito yung PTV4 na manager. Naisip ko na yan eh. Ay, ito na, nagkatotoo. Sinisanti talaga. Ito ang dahilan. Kaya nga, dahil ito ang dahilan, alam ng mga employees ng PTV4 na ito ang dahilan. Kaya ang sinulatan nila si First Lady dahil siya yung nalagay sa kapahamakan, napahiya siya ng todo, naging pulutan siya sa social media. Nang dahil dyan, di siya ang sinulatan kasi siya yung nasaktan. Grabe. So, ibig sabihin talaga, kayang-kaya ni First Lady Lisa magpatanggal ng empleyado sa gobyerno. Ano nang nangyayari sa ating bayan? Ito naman, si ETA Board, sabi niya, undeclared martial law. Tatak Gorgor, si Nenong J. Tatak Gorgor Administrasyon, sinulatan yung nag-aalis. Ang nagpaalis, si First Lady, kaya siyang sinulatan. Ano ba? Pati user CM4, pati PTV4, pinakialaman na. Grabe naman pamahalaan. Okay na sana paghawa. Mario Humanoy, baka nagtratrabaho ng maayos with honor, dignity, and honesty, kaya tinanggal. Correct. Ganito ngayon sa ating bansa. Kapag ang isang opisyal ng gobyerno na gumagawa ng mabuti sa kanyang trabaho ay ginugurgor, gusto ng mga nasa taas ng katulad nila, dapat mga demonyo, walang takot sa Diyos at walang malasakit sa bayan at taong bayan ang mananatili. Correct. Sabi. Naglakas loob. Alam nyo, delikado itong ginawa ng PTV4 Association, yung sumulat. Tapos ganito na ibalita. Baka lahat sila tatanggalin eh. Kaya lang naglakas loob. Bakit? Nakita nila yung malasakit ni General Manager Buod. Buod ba yun? Buod. Yes. May Puod. Puod pala. General Puod. May malasakit. Kasi karamihan pala sa kanila, kontraktual. Ngayon, dahil sa management nitong General Manager nito, magiging permanent na sila. Ang laking pasalamat ng mga employees. Ngayon, iba na naman ang general manager. Baka hindi matuloy yung pagiging permanent employees nila. Kaya pinaglaban nila na ibalik. Ay, nako. So, sa tingin nyo, may babalik ba ang general manager? Parang suntok sa buwan na yan dahil napahiya na ang First Lady. Anong kasalanan naman ng general manager noon? Nagaganon lang. Di ba? Ilang mga 30 seconds lang yun, yung eksena na yun. Wala pang 1 minute eh. Ganun,
Yung nakunan siya ng gano'n. Anong kasalanan yun ng general manager? Pati hindi nila akalain na mapapansin ng mga netizens. Ay, talagang balat sibuyas. Balat kayo pala ang ugali nyo. Nanggugurgur kayo ng mga tao. Ay, nako. So, undeclared. Ano pa? Ang daming mga negative. UNTV is doing the real press work. Ito pala yung UNTV. Wow, congrats si First Lady na presidente natin ngayon. These are clear proofs kung sino ang mas makapangyarihan sa Malacanang. Ay. Ganito na ba talaga? Political plan para assured ang posisyon ng mga ambisyon sa gobyerno? Hindi ba parang halata na? Is this like a silent martial law? So, kawawa itong general manager na ito na nagtatrabaho lang. Again, hindi niya akalain na mapapansin ng mga netizens yung eksena ngayon. Bakit siya? Iba na talaga iba na ang kalakaran ng gobyerno. So malaking pagkakamali ng administrasyon itong ginawa nila. Magbubumirang sa kanila ito. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Maghintay sila. Pag hindi na nakatiis ang taong bayan,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!